Sa panahon natin ngayon, madalas ang hinahanap ng marami ay yung makakatipid sa pang-araw-araw, lalo na sa mga transportasyon na madalas ay ginagamit upang makarating sa kanya-kanyang destinasyon. Kaya naman sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin ang tatlo sa pinakamatipid at wala ka talagang gagastusin pagdating sa fuel. Ang mga motorsiklo na siguradong kabibiliban mo dahil hindi lamang yon, may angkin ding mga specs and features at mga modernong katangian at yan ang aalamin natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo makinig ng subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1, ang Fellow WO6. Ang Fellow FWO6 ay inilabas na sa ilang bansa sa Asia at maging sa European market ang pagsisimula din ng pag-usbong ng panibagong teknolohiya na talagang napapanahon na rin siguro para magkaroon ng isang motor na susugpo sa problema sa patuloy na pagtaas ng gasolina. At the same time ay pagkasira ng ating ecosystem at climate change. Yes, may kinalaman ito doon dahil ang motor na ito ay hindi raw basta-basta motor. It is actually known as electric bike na tanging elektrisidad lang ang magpapagana dito. Kumbaga sa 4 wheels ay parang Tesla lang din ito na version ng motor na pagdating sa ilang mahalagang bagay ay hindi rin mawawala ang mga safety features at mga security features na rin nito. Ang mga suspensions, mechanical parts na meron ito at bilis na takbo na sumasabay na rin daw sa under 150cc motorcycle dito sa bansa. Ngunit saan nga din kaya gawa ang motor na ito? Hindi lang totally sa Fellow ang talagang may pakana sa motor na ito dahil ito ay kolaborasyon ng tatlong klaseng brand o kumpanya ng mga motorsiklo. Ang Kymco, ang Fellow at ang Super Coco ay nagkasundo sa paggawa ng isang maunlad na teknolohiya na klase ng motorsiklo na kung saan ay hindi na ginagamitan ng fuel o gasolina para mapagana bagkus sa pamamagitan lang ng isang baterya na nangangailangan ng sapat na enerhiya para mapatakbo ito. Ang makina nitong motor ay kayang umandar ng mas malakas kumpara sa ibang electric bike na nakikita natin dito sa bansa. Dahil ito ay may maximum output level na nagagawa na umaabot sa 6.7 horsepower at 8.2 Newton meter of torque naman. May kabuuang lakas na puwersa ng makina na umaabot sa 10 kilowatts. Kaya magpahanggang sa bilis ay hindi na rin magpapahuli na sa top speed umaabot ang kabuuang bilis ay nasa 110 km per hour. Na may gearbox na 1 speed lang, sobrang babad mo na talaga sa automatic niyan. Dahil kahit paano kapag nakasakay ka sa motor na ito ay hindi siya nakakapagod gamitin. One start at a time at pihit mo lang ang throttle ay automatikong aandar na. Sa disenyong pang-external naman kung pagmamasdan ay medyo agresibo kaibigan dahil parang dual sport na datingan sa anyo at forma ay nakakawaw kung tingnan. Iba rin kasi talaga ang datingan ng isang ito. Hindi mo akalaing electric bike dahil looking sporty din talaga. Ang suspensions nito ay panalo rin, hindi rin daw matagtag yan. Base na rin sa mga nakagamit na. Sa front ito ay naka-telescopic fork na suspension habang sa rear naman ito ay naka-monoshock absorber. Ang mga gulong nito ay medyo may malalapad na rin na sukat na kayang mag-adapt sa kahit anong klaseng kalsada. At mas makapit din ito kumpara sa iba na may kabuang sukat sa harap na 110 by 80R14 habang ang rear tire size naman ito ay 140 by 70R14. Lakas makagwapo niyan dahil sobrang atag gamitin sa bangkingan. At ang mga braking system naman ito kung ang pagbabasehan ng line-up motorcycle na nauuso, madalas titinan ng marami ang mga naka-dual disc type na klase ng brake. News tayo para dyan mga kaibigan dahil dual disc type na rin nga pala ang braking system nito. Na pagdating sa safety features ay equipped na rin ito sa anti-lock braking system. Isang bagay na mas magpapaganda pa sa bagong modelong ito dahil dyan ay confident ka na kahit papano sa braking procedure na gagawin. Kasi ang sistemang ito ay tumutulong sa pag-unlock ng brake force sa biglaang pagpreno. At syempre, oo nga pala, baka itanong nyo na rin kasi mga kaibigan, ang motor na ito ay may matagal-tagal ng malobat na baterya kung ang isang ordinaryong motor halimbawa na nakatitipid sa kada litro ng 55 liters
ay parang ganun din ang system nito dahil base na rin mismo sa manufacturer, kada charge nito ay kayang tumakbo ng hanggang sa 140 km. At hindi lamang yun, sa last bar o minute ng charge nito bago malobat ay kaya pang ikutin ang buong kamay nilaan. Mabilis lang din i-charge kung fast charger ang gagamitin na tumatagal lang ng 2 hours. Pero kung portable or stock charger ay aabutin daw ng isang buong gabi. At para naman sa ibang mga features pa nito, ang lahat ng ilaw nitong motor ay naka full LED type na. Ang headlamp, DRL, tail lamp at maging mga turn signal lamps nito. Ang instrument panel meter gauge naman ay napaka-futuristic ng disenyo sa pagkakaroon ng naka-fully LCD digital display at very informative na rin. Para naman sa dimensions and capacity, ang seating height nito ay nasa 800mm na may kabuang lapad naman na 755mm. Ang kabuang haba naman nito ay nasa 1830mm at taas na umaabot sa 1095mm. Para naman sa ground clearance nito ay may kabuang sukat yan na 162mm. Kaya sa posisyon o stable ng pagmamanubra ay siguradong makakasabay ka sa nakararami. Pinakaastig na motor sa pormahan at disenyo itong Fellow FW06. At para naman sa kabuang presyo, ito ay nagkakahalaga na umaabot sa 4,200 to 4,500 US dollar. Na kung direktan natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot sa hanggang 238,500 pesos. At itong motor ay available pa lamang sa ilang piling bansa sa Europa at maging dito sa Asia. Number 2, ang Yamaha E01. Yamaha E01 ay inilabas noong 2019 pa sa Tokyo, Japan na naka-prototype pa lamang. At ngayon 2022 guys, ang pagbabago sa disenyo ng motorsiklong ito pati sa pagdagdag ng iba pang specs na meron ito ay siya ring pagkakilala ng ibang bansa sa motorsiklong ito. Kaya naman ngayon July 2022 ay dinala na rin ito sa iba't ibang lugar sa Asia tulad ng Indonesia, Thailand, Taiwan at sa iba pang lugar at bansa sa Asia. Pero sad to say guys, as of now wala pa po ito sa Pilipinas. At ngayon maging ang Europa ay meron na ang motorsiklong ito. Pero baka malay natin guys, dumating din ito dito sa bansa. Pero syempre bago yun, alamin muna natin ang bawat specs and features na meron sa motorsiklong ito. Kung bakit gano'n na lang kalakas ang appearance at ang pagkilala dito ng iba't ibang lugar at bansa, alright. Pero syempre guys, medyo hassle din ang production ng motorsiklong ito. Bago kasi magkaroon ng ganitong klaseng motorsiklo, ay kailangan mo na rin magkaroon o ipakalat ang mga charging station sa iba't ibang lugar na kung saan po pwedeng gamitin ng motorsiklong ito. Kaya siguro hindi pa talaga ito totally pinapakilala dito sa bansa kasi nga marami pang dapat pag-aralan kung saang mga lugar o posisyon dapat ilagay ang mga charging station ito. At oo nga pala guys, ang motorsiklong ito ay may tatlong klaseng charging system. Ang normal charging, ang quick charging at ang portable charging. Ang normal charging na tinatawag ay kayang mag-full charge sa loob lamang ng 5 oras. Samantalang ang quick charging naman nito ay ang pinakamabilis na charging system na kayang mag-full charge sa loob lamang ng 1 oras. At pagdating naman sa portable charging system nito ay kumakain ng mahigit sa kalahating araw bago ma-full charge ang motorsiklong ito. Kaya naman kung ikaw ay papipiliin, malamang sa malamang ay dun ka na sa quick charging na kung gagamitin mo ang motorsiklong ito for daily use ay mas advisable sa'yo ang quick charging system. At para naman sa ibang features nito guys, napaka high-tech talaga ng motorsiklong ito. Sa anyo pa lang talaga ng itsura nito sa front face panel ay makikita mo na ang kakaiba at unique type ng motorsiklo na napaka modern din talaga ng disenyo. May mataas na windscreen at 2 bilog na maliliit na ilaw na naka full LED na rin ang headlight nito. Kasama na ang ibang ilaw pa nito, pati ang taillight na naka LED na rin. At kung mapapansin natin, kung naka side view ay lumalapit na rin ang itsura nito sa Yamaha NMAX. Kaya naman tinagurian talaga ang motorsiklong ito na Future NMAX. May footrest na pwede ka rin mag-relax habang nakaupo ka dito at nagmamaneho, kasama na ang ilan pa sa mahalagang bagay dito.
Meron na rin itong mga console box o console packet sa bandang unahan na may kasama na ring underseat compartment storage na pwede mo rin paglagyan ng iba pang gamit. May seat height na 754mm na kayang-kaya rin namang itayo ng hanggang sa 5'3 flat o hanggang 5'2 siguro nakatingkayad na, at may kabuang timbang na 154 kg. At oo nga pala, ang motorsiklong ito ay halos katumbas lang ng isang 125cc na motorcycle scooter ng Yamaha. Nakasing lakas din naman ng kapasidad o lakas ng makina nito, at ganun din pati na sa lakas ng performance level ng makina nito. May maximum power na 11 horsepower sa kada 5,000 revolution per minute, habang may maximum torque naman na 13 Newton meters sa kada 1,950 revolution per minute, na may average top speed o kayang-kayang tumakbo ng hanggang sa 100 km per hour. Kaya naman kung isasabay mo ito sa mga Mio Sporty o Mio scooter ng Yamaha Motorcycle Company, o kaya naman yung mga 125cc ng Honda Motorcycle Scooter, ay siguradong makikipagsabayan na rin talaga sa ipinapakita na kasi na size at kapasidad ng engine nito. Ay para ka na rin pumili ng isang motorcycle scooter na naka-fuel gasoline. At don't worry nga pala guys, since naka-electric power lang ang sistema ng pagpapagana sa motorsiklong ito, ay may kakayahan itong tumakbo ng hanggang sa 104 km bago malobat o maubos ang electric power nito. Kaya saktong-sakto rin talaga ang motorsiklong ito kung gagamitin mo sa urbanized city o kaya naman pang daily use. At ito pa ang pinaka-the best dyan guys, since may kabilisan na rin naman ang takbo nito, ay nilagyan din ng mga mahahalagang safety features na poprotekta naman sa atin kung sakaling maipapatakbo natin ito sa hanggang 104 km. Tulad na lamang ng ABS sensor sa braking system nito na naka-dual channel na rin. At ang brake type nito sa front and rear pareho ring naka-disc type. Kaya hindi mo na rin talaga mai-small o mahalin tulad sa mga e-bike lang ang motorsiklong ito, dahil nga sa nakikisabay na rin sa mga motorcycle scooter na standard version. At bukod pa sa ABS sensor na safety features nito guys, meron pang karagdagang safety features na pwede mong magamit din sa mga pagkakataong na idadaan mo ito sa malulupak o madudulas na kalsada, dahil meron na rin itong kasamang TCS o traction control system na nakatutulong din sa motorsiklong ito upang mas balanse ang arangkada at ang kada ikot ng harap at likod na gulong nito, upang nang sa ganun kung maidadaan mo man ito sa madudulas, mabalulubak o mga pa-curve o bigla ang liko na kalsada, ay hindi basta-basta mawawala ang pagmamaniobra mo o maa-out of balance ka naggamit ang motorsiklong itong may traction control system. Kaya very safe na rin talaga. Alright, at sa iba pang features nito guys, tulad na lamang ng panel gauge nito. Ang napakalawak na screen ng panel gauge nito na makikita mong malinaw ang mga notification signal indicators na lumalabas dito. Tulad na lamang ng fuel indicator, indicator light, kilometer per hour, digital clock, engine check, at iba pang signs o notification na makikita mong malinaw dito sa kanyang digital panel meter gauge na napakalawak din ng sukat. At very user-friendly rin na napakadali rin namang intindihin. At kasama na rin dyan siyempre sa sistema ng meter panel gauge nito ang 3G LTE na may GPS na rin, na mas makikita natin ang impormasyon sa bawat aktibidad ng motorsiklong ito. At katulad ng ibang versyon o brand ng motorcycle scooter o mga e-bike na pinapagana ng electric power system, ang motorsiklong ito ay kaya ring umatras o mag-reverse. Tulad na lamang ng mga NWOW dito sa Pilipinas na kayang-kaya ding umatras o may reverse. Kaya isa rin yan sa advantage ng motorsiklong ito. Sa napakabigat din kasi na curb weight nito, hindi mo na kailangan iatras pa ng dalawang paa mo, dahil meron na rin talaga siyang control sa reverse. Alright. At para naman sa iba pang specs nito, tulad na lamang ng suspensions nito, sa front ay naka-ordinary fork suspensions ito. Ganon din sa rear suspensions nito na may dual shock absorber na ordinary type din. Na sa tingin ko ay hindi rin magtatagal o hindi rin ganun kaganda ang bouncing o laro ng bawat shock absorber nito. Pero syempre kung sakali nakabili tayo o dumating na nga motorsiklong ito, ay pwede mo rin namang papalitan aftermarket ng mas mga magagandang klase ng shock absorber para mas kumanda ang bouncing o laro nito sa mga mahams o malulubak na kalsada. Alright, at para sa iba pang specs and features na mayroong motorsiklong ito ay wala pang naitala sa internet o mga naisulat na impormasyon tungkol dito. Kaya naman kung kayo ay may alam pa na ibang impormasyon tungkol sa motorsiklong ito ay pwede nyo i-comment upang nasa ganun ay malaman din po namin. Alright, ang futuristic mukhang NMAX ang datingan, napakaganda
napakagandang motorcycle scooter na moderno ang design at may moderno ding kapasidad ng makina pati sa teknolohiya ang Yamaha E01 na inilabas na sa iba't ibang karating lugar sa Asia. Sa ngayon ay wala pang bigay na estimated o exact price kung sakaling dalhin man ito dito sa bansa. At ang kagandahan pa sa motorsiklong ito, bago ko makalimutan guys, ay napaka eco-friendly na rin. Dahil nga sa naka-electric power lang ang sistema ng pagpapagana sa motorsiklong ito, ay hindi na rin talaga naglalabas ng maruming usok ito. Alright. Number 3, ang Zeho AE8. Ang modelong scooter na kalalabas lang sa merkado at kararating lang din sa bansa mula sa CF Moto, ang Zeho AE8, isang panibagong modelo na nagmula sa hinaharap. Ang electric scooter bike na ito ay mayroong mga makabagong features na tanging sa kanya mo pa lamang din makikita. Ang magkaroon nito, sabi ng marami, ay sobrang sulit dahil sa hindi mo nakakailanganin parang gasolina para paganahin ito. Isa pa, may angking bilis nito na katumbas ng mga digasolinang motor at katangiang nakalalamang sa marami. Hindi mo akalaing electric scooter lamang din dahil hindi rin naman nalalayo ang buong itsura nito sa ibang dimotor na scooter. May front flat footboard, mga glow box compartment, may retractable hook at ilan pang mga detalye na makikita na rin natin sa mga ordinaryong motorsiklo, gaya na lamang ng pagkakaroon ng grab bar, side mirror, makapal na upuan, front headlamp at tail lamp, mga side reflectors, naka-alloy wheel na mags at tubeless tires at may mga braking system na disc type sa harap at likod. Kaya hindi mo talaga aakalaing electric bike ang isang ito. Ngunit pagdating sa internal specs kung paano ito napapagana ay ginagamitan ng swappable dual lithium battery na kadalasan ay ginagamit din sa mga hybrid na sasakyan. Ang ganitong sistema ay tiyak na makatitipid ka talaga dahil elektrisidad ang tanging may responsibilidad para ito'y paganahin. Ang full charge nito ay kayang tumakbo ng hanggang sa 120 to 190 km na layo. Ibig sabihin, kaya mong libutin ang buong kamay nilaan ng 50 beses o kaya naman, kaya mong bumiyahe mula Manila hanggang Batangas ng 2 beses na balikan bago pa man ito tuluyang malobat. Ganyan katipid ang modelong ito na base na rin sa nag-design at gumawa nito. Kung i-convert into gasoline ang kilowatts ng electricity na magagamit nito sa pagcha-charge ng baterya ay para ka lang din bumili ng 2 litro ng gasolina. O diba, sobrang tipid talaga. May 6 na oras lamang din para ma-full charge mo ito. Hindi yan hassle dahil pwede mo namang i-charge yan sa oras na kung saan matutulog ka na sa gabi. At maganda pa rito mga kaibigan, kung gagamitin mo man sa malayo ang biyahe, hindi mo rin po problemahin na mag-overheat yan dahil ginamitan ng naka-liquid cool type na cooling system nito. At isa pa, hindi na rin nagpapahuli sa performance na nagagawa dahil kaya nitong mag-produce ng maximum output level na 16.76 horsepower at 280 Nm of torque sa kada revolution. Ang average top speed nitong electric bike ay umaabot sa 100 km/h na kung tutusin ay talagang makikipagsabayan na sa maraming mga motorsiklo sa kalsada. Alright. Ang ilan pa sa mga features nito ay kabibiliban mo rin, kagaya na lamang ng full package LED type na mga ilaw nito mula sa headlamp na may napakaganda ring disenyo. May unique estilo sa DRL at mga turn signal lamps. Bagay na bagay sa futuristic na katangian at bibihirang itsura na makikita mo lamang din sa scooter na ito. Hindi na rin basta-bastang napupundi ang tail lamp nito dahil kasama yan sa mga naka-LED type. Bukod pa dyan ay napaka-upgraded din ng panel gauge nito na naka-digitalize display at may 5-inch na size, naka-TFT full colored LCD cluster, kaya kahit sa madidilim o napakaliwanag na sikat ng araw ay napaka-visible na rin ito. Very informative at mas madaling mauunawaan din ang mga notification na lumalabas dito dahil nga sa laki ng screen nito ay mas madali mo rin itong makikita. At isa pa, hindi ka na rin mamumroblema sa security nito kung wala ka mang sariling parkingan sa bahay dahil sa ilang features pang seguridad na meron din ito. Equipped na ito sa anti-theft alarm with disturbance alarm system para kahit papano kung sakali mang may magtatangka palang galawin ito ay maaalarma ka na sa malakas na tunog nito.
At isa pa, keyless unlocking alerts na rin ito para paganahin ay ginagamitan lang ng card para magbukas ang ignition system. At kagaya ng mga bagong motorsiklo, bagamat electric bike ito, ay mayroon na rin itong USB port charging system na pwede ka na rin mag-charge dito mismo sa scooter. Ganyan ka high-tech ang bagong electric bike ng ZF Moto na Zeho AE8 na kahit pang long ride, city ride ay bagay na bagay mong i-joyride. At itong electric scooter ay mayroon ding tatlong klaseng riding mode na tinatawag. Kung pang mabilisan mo gagamitin, pwede mong iset up ang sports mode na kung saan ang performance ay magbabago rin at mas magiging maliksi. Kung pang long ride naman ay pwede mong iset sa eco mode na kung saan sa pangmatagalang biyahe ay bagay na bagay rin ang riding mode nito. At street mode naman kung pang city ride dahil nga sa traffic na lugar ay mas maigi ring gamitin ang street mode na ito sa pang siksikang biyahe. Meron na rin yang riding assist para kahit papano ay safe ka rin sa pagmamaneho. Bukod pa dyan, may ilang safety measure pa ito sa braking system. Ginamitan ng dual channel ABS sensor o anti-lock braking system. Ito naman ang sistema na kung saan ina-unlock ang mahigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit sa hindi inaasahang pagkakataon. Kung wala ito ay maaari kang madulas o kaya naman ay mas simplang sa biglaang pagpipreno. Ang magkabilang brake ay ginamitan din ng parehong na-assist type sa front and rear brake nito. At kung pag-uusapan naman ang comfortability, sa motor na ito ay makakasiguro ka rin. Mga suspensions na ilagay dito ay napaka-reliable na rin dahil base na rin sa mga nakagamit na ang electric scooter bike na ito ay masarap ding dalhin dahil sa hindi ganong katagtag at madaling imaniobra. Ginamitan ng front suspension na ordinary telescopic fork at rear suspension dual shock absorber with damping preload adjustable suspension. So ibig sabihin guys, pwede mo ring i-adjust ang suspensions nito depende sa bigat na ikakarga mo o sa sasakay dito para nang sa ganun ay makasabay ang laro ng bounce nito at hindi mawi sa pagkasira ng suspensions o kaya pagkatagtag nito sa kalsada kung maidadaan mo sa malulubak o mahams. May mga convenient features kagaya na lamang ng flat footboard na pwede mo ring paglagyan ng ibang bagay. At the same time, may retractable hook na rin ito na pwede mo namang sabitan ng ilang bagay na pwedeng isabit. With console pocket para sa maliliit naman na klase ng bagay. May dalawang klaseng variation itong electric bike na inilabas, ang standard variant na walang ABS sensor na gumagamit lang ng Brembo calipers sa braking system at ang top end variant na may ABS sensor. At para naman sa dimensions nitong motor ay eksakto lang din yan para sa typical na sukat nating mga Pilipino. Nakatulad lang halos ng mga scooter dito sa Pilipinas. May ground clearance size na 145mm kaya kahit sa matutubig na kalsada o bahaing lugar ay pwede mo rin itong isabak. Huwag nga lang lalampas sa gulong kasi talagang papasukin na ang buong sistema nito. May kabuuang haba ito na 1,900mm at kabuuang lapad na 735mm. Ang taas nitong motor ay nasa 1,090mm at wheelbase size na 1,380mm. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 209,800 pesos dito sa bansa. Medyo may kamahalan yan pero kung tutusin, kung iisa-isayin mo ang specs and features na meron itong motor ay parang sulit na rin naman ang 209,800 pesos mo dito. Pero ano sa tingin mo? Sulit nga ba talaga sa mga detalye na nilalaman nito sa presyo na ibinigay? Pwede mo comment ang opinion mo sa ibaba ng video na ito. So hanggang dito na naman po siguro ang ating video pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat at i-shoutout si Sir Nilo Casimero Puesto. Maraming salamat po, idol. Ganon din po kay Sir John Ray Capales. Shoutout po sa inyo, idol, sir. At pati na rin kay Sir Nico. Shoutout po sa inyo, idol. At syempre, di natin makakalimutan ang Team Cubs. Shoutout din po sa Team Cubs family. At para sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel, maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kaya kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Obis Collection. Thank you!